Abay, masarap din pala mag-food trip sa mataas na kahoy. Grabe yun. Ay laging ang kapitbahay na Lipalaang ang napapag-usapan pagdating sa kainan. Meron din pala sila mga panlaban. Ang maganda pa na sadyang mapapasarap ang kain mo dahil sa napakagandang view ng Taal Volcano. Huwag puro Tagaytay kung ang habol mo ay view at food trip. Dadayuhin rin natin ang kainan ng isang sikat na vlogger na talaga namang nakakapaibig ang kanyang mga luto. Ay paano, Pishan? Bahala ka na. Bahala ka na. Food trip with a view sa mataas na kahoy? Let's go! Para sa first stop ng ating mataas na kahoy food crawl, narinig tayo sa Kapusod, ang resort na pag-aari ni Sir Howie Severino. Napaka-relaxing talaga dito. Last na punta namin din ay siguro mga 3 years ago. Kumain din kami. Kaya gustong-gusto namin din syempre bukod sa masarap na pagkain, nakita nyo naman din, napaka-relaxing ng ambience. Tapos may papakita ko sa inyo mamaya, napakaganda ng view din. May mga accommodation din yan. Hindi pa lang namin nasusubukan yan. Pero sabi sa mga review, napaka-relaxing daw. Talagang you'll be one with nature. Tapos rin, napaka-eco-friendly lang resort na rin. Kita nyo, may windmill. Kung hindi ako nagkakamali, yan ang nagpa-pump ng tubig para din sa resort. At yung isa sa napakaganda nila at napaka-unique na accommodation, yung Earth Dome yung tawag nila dyan. Tapos paglabas mo ng Earth Dome mo, siguro mo paglabas mo, ari ang bubungad sa'yo. Ang kakaiba sa pool na ari ay natural swimming pool. So wala yung mga chlorine. Kaya kita nyo free-flowing yan. So it makes sense na meron silang windmill na nagpapump para ang tubig ay tuloy-tuloy laang din. Aring tree house ang probably their most popular na accommodation. Yan for obvious reasons. Kakamiss naman ng may tree house Ang interesting sa pool na biruin mo, yung pinagliliguan mo ay dumadaloy sa roots saka sa pinakahalaman mismo. Talagang you're swimming with nature literal. From the parking, ari ang bubungad sa iyo. Yan, mga cottages. Yan ka na rin pwedeng kumain. At kita nyo naman, napaka-presko ng hangin. Tapos may mga nagliliparan at humuhuning ibon. Pero the best part about this resort/restaurant ay this Taal Lake view with the Taal Volcano. Kita nyo kung gaano kalapit na yan. Halos maaabot mo Masarap din tatambay ka din mga umaga pag nakabuka din or hapon. Diyan ka magkakape. Ari ang view mo. Naman, ay limot ang mga problema mo. Yun na yung Tagaytay Siyempre isang popular, probably the most popular location kung gusto mo ng magandang view ng Taal Volcano. Pero kung sawa na kayo sa view nyo doon ng Taal Volcano at Taal Lake from Tagaytay, subukan nyo din Iba ang feels din Yan na rin yung menu nila. Ang paborito namin din yung sinampalukang manok. Saka yung halo-halo. Masarap yung halo-halo din Tapos, yung pako salad, masarap din. Yan, yung ensaladang pako. Tapos, pipili pa ako ng isang maganda yung prito para bagay sa sinampalukang manok. Yun, lechong kawali. Mamaya pagkakain, titingnan natin kung mapapaabot natin yung drone natin dun sa Taal Volcano for the best view. Tingnan natin kung kakayanin na rin. Ari na ang ating food. Yan, meron tayo din yung sinampalukang manok at yan ang tunay na sampalok ang ginagamit. Tapos, lalaki ng manok. Ring Thai part na ay may pangalan ko. Tapos, meron tayong lechong kawali at ensaladang pako. Garning ambience, gayon na view, tapos garning yung pagsasaluhan natin, hindi na masama, Napaka-solid na first stop sa ating mataas na kahoy food crawl. Wow! Na-miss ko, sabi ko, ang o-ordering ko yung hindi namin natimusan dati. Kaso naman, ay talagang nung nakita ko sa menu ang mga sabi ko, naku po, ay kailangan ko uling timusan ng mga iyan. Higop muna ng sabaw.
Grabe yun. Ari yung asim na talagang sampalok na sampalok talaga. Ang sarap nung pagkaka-asim, organic na organic yung lasa. Ang kanin nga pala nila din brown rice ha. Uulamin na natin iyan. Ilalagyan din natin ng pangkong. Yan. First bite. Thank you, Lord. Para home-cooked meal na ang nagluto ay tipong lola mo na merong heirloom recipe. Tapos may conscious effort na gawin talagang as fresh and as organic as possible yung luto, aring-ari yun. Kasi dito sa Kapuso talagang ang ginagamit nila mga fresh at organic na ingredients talaga. Yan, lechong kawali naman tayo. Ari talaga yung perfect na kaulam ng sinampalukan eh. Yung masarap na sabaw na sinampalukan, pati goodness ng lechong kawali, lalagyan mo ng Mang Tomas. Speaking of healthy, tamo namang yung pakong salad na iyan. Napakaganda. Kita mo fresh na fresh. Tapos lagyan lang natin ng dressing, parang vinaigrette dressing. Yung dressing niya, hindi masyadong oily. Tama-tama lang yung asim. Tapos may konting sweetness para may kulang ang pako salad na. Alam ko na. Etong tatlong to, solid combo na. Siguro itong dami na to, good for na to. Kaya itong mga 4 na tao. So medyo pricey lang tingnan sa pag nasa menu, pero pag sharing naman kayo, and itong Kapuso talagang good for families and groups of friends, sulit na sulit na. Tingnan niya natin kung mapapalapit natin na rin sa Taal Volcano. Unfortunately, sinubukan natin na paabutin yung drone sa Taal Volcano. Tingin ko abot naman kaso ang lakas ng hangin, so nag-warning na yung drone. So pinabalik ko na. Pero sakto naman, pagbalik namin, dumating na famous din na rin sa kanila, halo-halo. Yan, papakita ko na sa inyo bago pa rin matunaw. Tikman ko na rin. Tanda ko rin, masarap yung ube ice cream nila eh. Ito yung natatandaan ko sa halo-halo nun. Tapos yan, may langka, may Rice Krispies. Bawasan muna natin bago natin haluin. Wow. Sarap nung tamis nung nung langka. Sarap din ng ube ice cream. Saka yung pagka-milky niya, yung leche flan. Oh, may sumama na langka. Ang smooth ng leche flan. Tatabi muna kita bago kita ubusin. Tapusin mo na itong kinakain natin. Yan, tapos ng food trip din sa Kapuso. Pero syempre, tatambay pa kami para i-enjoy ang relaxing ambience. At habang ini-enjoy ang ambience sa view, magkakape muna tayo. At ano pag yes, may kaping barako din sila din at yan, aspok na bango So napaka-solid ng start natin sa ating mataas na kahoy food crawl. Ang ginagawa ko pala sa series na to ay susubukan ko na kainan ang lahat na 34 na cities and municipalities sa probinsya ng Batangas. So ito, mataas na kahoy. Ang mataas na kahoy ay katabilaang ng Balete. In fact, itong Kapuso, napakalapit na sa Balete, parang iilang meters na. Siguro Balete, ipaprioritize natin yan. Yun nga lang, wala akong alam na kainan doon. May recommendations ba kayo? Let me know in the comment section, ililista natin yan. Saka may recommendation ba kayo kung anong city or municipality ang ipaprioritize natin? Saka suggestion na rin. Again, let me know in the comments. Tatry natin yan. Pero for now, see you sa next stop natin sa ating mataas na kahoy food crawl. Yan na, may dinayo tayong kainan din sa mataas na kahoy. Ang may-ari na rin ay sikat na vlogger. Yan kilalang kilala sa kanyang mga luto at syempre sa kanyang pagiging Batanggenyo. Makakasama natin mamaya yun. Din yan sa Dos Bastardos. Kaya rin ako na rin syempre idol natin yan Pag ako'y basta nag-content ng pares, laging ang dami nagko-comment na masarap daw ang pares din Kaya yan, magkakaalaman. At bukod sa pares, kadaming parang masasarap din. Opo, mapaparami yata ng kain din Ayan, malamang kilala niyo yan. Tito Bird's Cooking, kamusta? Ayos naman, guys.
Kumusta, Pishan? Ayos naman naman. siya, kamusta? Balita ko yung masarap daw ang pares mo din O, dapat yung mga tikman. Yun, kasi basta ako yung naglabas ng pares content, ang dami nagko-comment. Masarap daw ang pares din kaya titimusan natin yan. Bukod sa pares, ano pa mga paborito mo din Yung mga silog namin, dapat yung mga tikman. Yung mga bangsilog, tsaka yung mga steak. Marami kayong pagpipilian din Yan, Kaya kayo pumasyal na kung ano. Yan, mapaparami ang kain natin din Sige, titimusan natin yan. Ay, paano, Pishan? Bahala ka na. Bahala ka na. Ito yung ribeye nating nakamarinate na. Nakamarinate na. Painitin lang muna natin ang kawali. Okay na. Ang dami na. Thank you. Yan. Oh, dami nating in-order Are yung spam fries, are yung garlic beef pepper rice, tapos bangsilog, tapos Hungarian rib eye steak, dynamite, at dini ako excited sa kanilang pares. Bali ako nga pala si Angel Bert Cetron alias Tito Bert's Cooking. Kami yung may-ari nitong Dos Bastardos. Hindi pa ako nagbablog nun, Kush. Meron na itong kainan na to. Mamaya pagkukwentuhan natin yan, ari titimusan ko na. Ari yung talagang lagi talagang kino-comment sa akin. Basta ako yung nag-post ng pares, asahan mo, merong magsasabi din sa Dos Bastardos. Siyempre yan, ito yung garlic rice. Ang ganda ng garlic rice sila, ang ganda ng pagkakasangag. Tapos are, pares. Yeah. Parang are sa itsura, alam ko ng lasa na re. Pero kailangan magkaalaman. Yeah, so samahan natin ng fried garlic din. Mamaya na natin lalagyan ng chili oil. Yan ako. First bite. Thank you, Lord. Kaya naman pala ang dami nagko-comment ng pares mo nga. So yung style ng pares niya, yung manamis-namis ano. Tapos malambot yung karne, tapos medyo malapot yung sarsa. Paano mo nakuha yung timplang karne? Yan, Kuis, dati kasi ako nagtrabaho nun sa Maynila. Okay. Tapos mahilig akong magpares. First time ko nakatikim ng pares, sa Retiro yata yun. Oo. Nagustuhan ko. Oo. Tapos dito sa atin sa Batangas, wala namang ganyan. Tama. Oo. Ngayon, pinag-aralan namin yan. Mga isang linggo, R&D, talagang ang daming sablay, ang daming hanggang sa na-perfect namin yung gusto naming lasa. Tapos pumatok naman dito sa, unang-una sa Mataas sa Kahoy. Hanggang ngayon, marami na rin dumadayo, gusto nilang matikman. Oo nga, bakit nga wala masyadong gardening style sa Batangas? Kasi Wala dito, pa noon. yung mga kanto pares dito no? Ito yung bihira yung ganito na style. Kasi ito talagang kumbaga titimplahan mo rin ng ayos no? Sarap. Yan, nilagyan natin ng chili oil. Yung may clear soup na pantanggal ng umay. Yan. Yun yung pang-balance niya. Gano'n na gano'n yung style ng Retiro no? Kaya may clear soup. Wala pa nung kanto pares dito sa atin, no? Dapat nung nag-R&D ka, di pa tayo magkakilala noon Sana ako inimbita mo. Oo nga, dapat may taga-tikim talaga. Taga-tikim. Paano ka nagsimula na magluto? Noon pa lang, mahilig na talaga ako magluto, mga pulu-pulutan. Okay. Kasi alam mo naman tayo, magbabarek, ganyan. Tapos nag-aral po ako ng culinary arts dito sa Lipa, sa Lasal. Tapos ayun, awa naman ng Diyos, nagdire-diretso. Naisipan namin naman magtayo ng sariling kainan. Okay. Tapos yun, hanggang ngayon, buhay pa. Tapos nag-vlog naman din ako. Nag-vlog. Ayun. Mamaya tatanong natin kung paano ka naman nagsimula ng pag-vlog. Timusan muna natin rin tawag mo ay steak Tagalog. Rib eye. So ito, ayan, may taba yan, may laman, saka may lipid. Ang sarap ng gravy mo Saka iba sa dyan, pag ang nagluto ng steak, maalam. Kahit ganyan na affordable na steak, kasi pag ganyan affordable steak,
Ang magkakatalo na dyan sa galing ng pagluluto eh. Kasi pwedeng matigas pa, hindi maluto na ayos. Ito, perfect na perfect yung pagkakaluto. Kita naman, ang lambot, di ba? Tapos yung steak mo, may konting tamis. Tapos, paano ka naman nagsimula mag-vlog? Marunong naman sadya magluto, pero hindi ako marunong mag-video, hindi ako marunong mag-edit. YouTube lang. Kumbaga, basic editing, in-apply ko. Tapos nakakatawa pa nga nito, nung kaunahan ko nag-viral na video, nagluto yata ako ng kalderetang Batangas noon. Yun. Na ako nakakatulog na sa sobrang tagal ng pagluluto. Medyo nakainom pa, nakabalik. Kasi pag nagdiretang Batangas, kailangan talaga para lumabas yung... Kasi doon kumukuha ng lasa eh. Oo, matagal talaga. Sa karne mismo Hindi ko pin-pressure cooker eh. Oo. Ngayon, tapos na ako magluto. Yung pag-i-edit ko, yung boses ko ganang naalipungat ang baga sa atin na ang boses parang galit. Ayun. Eh, ang accent natin, mukha ng galit. Pag bagong gising pa, galing pa ng barek. Ay nagustuhan nila. Sinundan ko lang yung formula. Na ganun. Gusto pala ng mga manonood parang galit ang voiceover. Kasi kakaiba. Ayun, may gigil. May gigil. Rin naman yung kanyang Hungarian. Yung gravy mo, timpla mo yan. Sarap ng timpla. Tapos ito, bagay lahat eh. Kahit may mayo saka may keso. Yun yung nagustuhan namin na lasa doon, nakamix. Hindi siya overwhelming. Ito yung spam fries na kung Tagalipa ka, alam mo kung saan meron yan eh. Oo, tama. Alam mo kung saan meron yan. So pwede rin din sa Dos Bastardos. Pwede rin kami niyan. Ari nakita ni Mrs. Kaya sabi niya, isama ko daw sa order namin. Bago ka nagkaroon ng resto, taka ng vlog, ano yung mga mo, pinagkakabisihan mo? Supplier ng LPG, sari-sari din ng mga racket ko. Ganun talaga ang buhay eh, no? Racket ka lang ng racket. Racket. Siyempre sa simula, doon ka sa kikita. Siyempre, kailangan tayo kumita para mabuhay. Tapos eventually, may figure out mo yung passion mo eh, no? Tapos yun ang gagawin mo. Tapos kapag kapag kita ng mga tao yung passion mo dahil sa ganda ng nilalabas mo, talaga mag-pay off din eh, no? Tapos ngayon, full-time ka na sa pag-vlog saka sa restaurant. Yun. Tapos yung dynamite mo, May ano siya, Kois, blue cheese sauce. Ito. Dip mo. Nice. So, bukod sa kainan mo, bakit dapat dayuhin ng mataas na kahoy? Marami kayong pwede puntahan dito sa Mataas na Kahoy. Unang-una, mga resort. Maraming tourist spot dito. Marami ring mga kain ng masasarap. Saka, mababait ang tao din. Tama. Kita naman. Mukha lang galit din sa video, pero hindi yan. Oo nga. Kami naman, mga bait sa Jack. Sarap din yung bangus ha. Mahilig ako sa bangus eh. Yan. Isa sa mga paborito kong pagkain niya. Malakas sa amin yung bangus na yan. Oo. Yung mga sawa na sa karne, bangus. Ari naman yung garlic pepper beef. Sarap ng timpla ah. Gusto sana namin makuha naman yung pang Jollibee naman na style dati kasi nawala yan. Oo, tama. Yung mga naghahanap ng garlic pepper beef ng Jollibee nandini na. Yan. Kung ako ang papapiliin ng top 3 ko din, aring pares, aring bangus, tapos aring steak. Yun ang mga naging paborito ko dito sa kainan mo na rin. Ano namang advice mo sa sa mga gustong maging vlogger? Anong advice mo? Parang investment yan eh. Tuloy ka lang sa pag-upload kahit walang views. Darating din ang araw na mahuhukay yan eh. Lalabas at lalabas pa rin yan, Chris, di ba? Yung mga una mong upload, ilang views yun? Mga una ko, wala pang 1,000 nun. Wala pa 1,000. Wala pa 1,000. Mga kamag-anak mo lang naman na manonood sa'yo, mga kaibigan mo. Tapos, sa mga gusto naman mag-restaurant, anong advice mo? Sana aralin na muna nila talaga bago sila magtayo. Kumbaga, yung pagkain nila na, kasi yun naman talaga yung mismong selling point ng restaurant. Kasi marami nagtatayo, maganda nga yung pwesto. Tapos hindi naman consistent yung pagkain. Paiba-iba yung lasa, paiba-iba yung nagluluto. Tapos yung mga hinihila nilang pababa masyado yung presyo. Nako-compromise naman yung lasa. Tama. Yun din ang nakakasira ng restaurant. Kaya pinakamaganda, aralin nyo muna. Kasi kung confident ka naman sa sarap ng luto mo, sa serving mo, di mo naman kailangan talagang... Oo. Saka para maging sustainable yung negosyo mo, di ba? Para mabuhay ka din. Oo, kasi kung ano mo ng lugi ka naman, magsasara ka rin. Tama naman. Pasyalan nyo naman ang aming kainan, Dos Bastardos. Maraming salamat, Kuya Jay Saricinto. I-follow nyo rin yung page niya kung gusto nyo makakita ng mga hidden gems na kainan. Yan, dyan kayo matututo. Ito, ang Tito Bert's Cooking nyo. Ang idol kong first bite. Thank you, Lord. Ay inang! Ay, inang!
sa mataas na kahoy, basta goto ang hanap, ay dini sa pising nakain ng mga tao at hindi timusan ng goto dini. Kanilang pinagmamalaki na goto. Ari pala ang presyuhan ng kanilang goto. Small, saka big. Tapos yan ang rice. Tapos yun, naaamoy ko na yung sabaw. At naririnig ko kanina chinachap-chap. Pasok tayo doon. Narinig yung mga na-chop-chop. Pag nakikita ko mga sinachap-chap na rin, mapapagoto big tayo na. Magkano pag puro laman? Parehas din na. Bahos ah. Sa iba kasi pag puro laman mas mahal. Yun pala. Pareho lang yung quality ng sabaw ah. Ay, looking quality ang gotong are at may inabutan pa tayong utak. Ayos na ayos yan. So, halo-halo na yan. Laman loob, saka laman. Nice. Tapos yung kulay niya, medyo brownish. Nga naman quality. At yung amoy, gotong-goto ang amoy. Minus the obvious anggo. Sa wakas, matitimusan ko na rin ang gotohan ni Pising. Ang tagal na nakalista sa akin. Recommended ng aking kabasketball na si Alex De Celia. Tapos nung humingi rin ako ng recommendations kay Tito Birds Cooking ay nirecommended din niya rin. Aring gotohan ni Pising. At kita naman yung mga labas-pasok ng mga tao din ay talagang mukhang aring go-to na gotohan ng mga taga-mataas na kahoy. Inusan muna natin sabaw para malaman natin kung paano natin i-adjust ang lasa. Oh, nandun yung lasa ng lamang loob ng baka. Tapos meron ng konting alat. Oh, sarap. Ang palasa ko na lang din konting kalamansi. Tapos, konting patis lang. Yeah, konting-konti lang kasi may alat na nga yun. Tapos, sibuyas. Yan ang dadamihan natin. Tapos, sili. Ayos na rin. Haluin maigi. Tapos haluin maigi para ang lasa First bite. Thank you, Lord. Quality. Iba talaga pag masarap yung sabaw ng goto Tapos yung mga laman loob niya, may mixture ng malambot, may mixture ng may kunat ng kaunti, pero may mga crunch ng kaunti dahil ng mga cartilage. Kaya na ako, nagdadalawang isip pa. Sabi ko, makapag small na lang kaya matimusan laang. Buti na laang. Goto big ang in-order ko. Ang naka-advertise sila din na opening hanggang alas 11. Pero nung tinanong ko, yun daw walang piho. Dahil kung minsan, maaga pa ubos na. So ngayon, 9 o'clock, pero kita nyo ang daming tao. Tapos labas-pasok ng tao. Tapos nakita ko na, medyo marami pa naman yung mga laman loob. Pero just to be sure, agahan nyo. Utak yan. Yung utak alone, reason enough para agahan mo talaga dito. Saka, sabi nila, open sila ng Wednesday to Sunday. Pero kung minsan daw, may mga araw na wala silang tinda. Kaya sobrang tuwa ko nung pagdating ko na meron silang tinda. Kung sakaling dumayo kayo dito, tapos walang tinda, dumiretso na lang kayo sa Dos Bastardos. Malapit lang, just down the road, para naman hindi sayang ang dayo nyo. Pagkatapos ito, di pupuntahan pa tayo another legend din sa mataas na kahoy. Yun kahit mga taga-ibang bayan, dumadayo pa doon para mamili doon. Papakita ko sa inyo kung bakit. Quality talaga yung sabaw. For now, ubusin ko muna to. See you sa next one. Bago tayo umuwi ng Lipa, ay din tayo dadaan muna sa Dimasupil's Native Kakanin, also known as Kappa Blinks Kakanin. Ang go-to bilihan ng mga taga-mataas na kahoy na mga kakanin at iba pang pasalubong. Sabi ko nga, kahit taga-ibang bayan ay nadaanan din para bumili. Ang aking daddy, nabili din. Yan, merong peanut roll, merong puto-paw, may sapin-sapin, may sinukmani,
Sa aring suman. Ari ang gusto ko suman eh. Suman na matamis. Kaya, para matimusan natin ang mga best sellers din sa Kapabling. Kaya timusan natin pa isa-isa lang yan. Siyempre, aring puto pao, ari yung siguro pinakasikat sa kanila. Yan. First bite. Thank you, Lord. Napaka-moist. A little sweet, a little salty, nice texture. Medyo may crunchy topping, tapos ang lambot nung loob. Almost like cake. Pare naman, natimusan ko na. Pero lagi sa bahay, sabi ko nga, lagi nabili ng aking daddy din. Pero ang sarap pala pag dini mo, diretso bibilin, tapos diretso kakainin. Bibing kalatik. Nakakapit sa ngalang-ngala eh. Yung pinakalatik, siguro parang 99% na matamis, tapos mga 1% na may konting bitter taste. Pare peanut roll. Mahilig talaga ako sa peanut roll eh. Ito, first time ko matitimusan to. Wow. Daddy, kung nanonood ka, tuwing bibili ka din, bibili mo ako na riya. Parang medyo maligat. Tapos, nandun yung peanut flavor. Tapos crunchy. Sapin-sapin. Itong sapin-sapin sa mga kakanin, not my favorite, pero isa sa mga best sellers din sa Kapabling. Kung mahilig ka sa sapin-sapin, magugustuhan mo to. Diko. Hindi ko nila, may konting crunch pa. Kaya ang sarap ng kain ko kasi bukod sa masarap din sa Kapabling, ay kakatapos ko lang kumain ng goto. So pagkatapos yung magbataas na kain food troll, daan kayo din bago kayo umuwi. Pag food trip kayo ng konti dito, tapos make sure na bibili kayo ng pampasalubong. For me, mga must try, peanut roll, puto pao, saka bibingka sa latik. Aring suman, parang suman na lipa, pero hindi ganun kasing tamis, pero ang sarap din. Ganun na texture. Pero, better yet, bilhin mo na rin sampler bilao nila for 400 pesos. Narinig na ang mga tinimusan namin, except yung suman, idagdag nyo na lang yung suman. Hindi na natatapos ang ating mataas na kahoy food crawl, pero hindi pa dito natatapos ang food trip natin. Again, samahan nyo ako sa journey ko na makainan ng all 34 cities and municipalities sa Batangas. Click nyo dito, kita-kita tayo doon of course. Don't forget to click on subscribe button and notification bell para kita-kita tayo sa mga future food trips. Thank you for watching. I'll see you in a bit.